Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Ping Rimulya. I believe anak ito ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya dito, Happy birthday Ombudsman Boying Rimulya. Pap, diba Papa? Pap, maraming salamat sa patuloy mong paggabay at malasakit sa pamilya at sa bayan. We love you. Dito, Happy birthday, Honorable Jesus Crispin Rimulya, Ombudsman of the Philippines. So, tingnan natin ang mga nag-react. 21,000 ang nag-react. 18,000 ang tumatawa. 1,900 ang nag-like. So, anong percentage yan? Nasa 90% tumatawa. Tinatawanan lang ang birthday ni Ombudsman Rimulya. Ang nakakatakot itong mga birthday wish. Okay lang sana yung birthday wish na para sa kabutihan, kaya lang hindi. O ito, Puentes Chacha, happy birthday, ang wish ko ay sana kunin ka na ni Lord. Wag naman. Gongs, happy birthday, same lang sana sila ng wish ko ni Cara David. Oyot Salibelak, happy birthday po, last mo na yan. Ano kayang pakiramdam ng pamilya ni Ombudsman Rimulya reading these comments, lalo na sa anak niya na nag-post nito? Okay. Kelbs Vallejo, happy birthday Mr. Bendalo. Wish ko sana last birthday mo na yan. Choco Martin, Ma'am Cara David, mag-wish ka na po ulit. Mateo Lopez, happy birthday, 2 years na lang, malapit na ang 2028. John Ray Giagonia, magsaya ka boy. Sabi nila, last birthday mo na ngayon. Ner Robin, sana matupad ang birthday wish ni Miss Cara David Sir. Huli na yan. Sport, happy birthday, sana matupad ang wish ni Cara. Alaina Reyes, tawang-tawa ako sa mga wish. Nawa lahat ng wish natin magkakatoo. Advance rin po kasi last nyo na po yan. May rest in hell. Birthday po. Enjoy. Amen. Nako. Anong klaseng kung ako yung nag-birthday tapos ganyan ang mga comments, madidisturb ako. Kasi ombudsman ka nga, kaya lang ang halos 90% ng taong bayan nagwiwish sa iyo ng masama. Sana masama yung mag-wish ng hindi po maganda yung mag-wish tayo ng masama sa ating kapwa. I don't know kay Miss Cara David, baka joke lang lang yun, kaya lang parang sinakyan naman ng taong bayan. So, ang lesson learned dito is, ano ba ang, kahit ikaw na yung may pinakamataas na posisyon ng Pilipinas, example, President, Ombudsman, o Senate President ka yan, Speaker, pag alis mo sa mundong ito, anong maiiwanan mong alaala? Legacy nga eh. Well, speaking of legacy, ng Pangulo, natatakot daw siya na yung legacy niya, hindi daw isusunod ng kanyang susunod sa kanya. Depende sa legacy. Kung masamang legacy yung iwanan mo, ay sigurado, hindi yan itutuloy ni BP Sara. Example, corruption. Bakit niya itutuloy yung corruption na nangyayari ngayon? So, ano bang magandang legacy na nagawa o iwanan ng Pangulo? Well, according to economist Madam Cora Guidote, wala daw siyang nakikitang magandang
nagawa ng administrasyong ito. And I agree. So sa ating ombudsman, I hope na kaupo pa lang niya, I hope ipakita niya yung pagiging independent. Kasi ang intent ng 1987 Constitution kung bakit put up ng ombudsman is dapat malabanan ang korupsyon sa bansa at maging independent na kahit sino man dyan, walang kinikilalang amo. Maganda yung sinabi ni Supreme Court Justice Marvick Lunen. Sabi niya, once na na-appoint ka na after that, wala ka ng utang na loob sa nag-appoint sa iyo. Kaya sabi niya, Justice Lunen ito in-appoint siya ng Pinoy administration. Ang unang desisyon na ginawa niya is talo ang Pinoy administration. Nakalimutan ko na anong kaso. So, yun ang maganda. Hindi, wag mo nang isipin yung nag-appoint sa iyo. Na bagay, yun naman ang sinasabi ni Ombudsman Remulla na hindi siya hawak sa leeg ng Pangulo. Hindi porket in-appoint siya, sunod-sunod na lang siya. Sana gano'n ang mangyari. Para mag-iwan siya ng magandang legacy as ombudsman. Tanong, brave 18 Marines na testimony. Sana bigyan ng pansin. Ang dami nilang rekititos Kung ano-anong sinasabi, may kaso daw. Nasaan na yung kaso? 5 daw, may murder charges. Kung may murder charges, pahuli na sana. But it appears ngayon, parang propaganda lang yun dahil nandyan pa man din yung Brave 18 Marines, wala mang hinuhuli na may 5 murder charges. So, kung ako ang tatanungin nyo, happy birthday, Ombudsman Boying Remulla. Sana mag-iwan kayo ng magandang legacy sa bansang ito para ipagmalaki kayo ng inyong mga anak at mga apo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Tagaan na mo gyero. Ug karon mo na ni ang atupan sa natagaan na mo og gyero. Wakad na. Og karon humanagyod sa pag-atop ang gihatag na mo nga yero og among nakita nga maayo na gyud nga tan-awon kay dili na pareha sa una nga walay atop dugay na gyud ni kay gikuanan pag gyud og bagyo so karon atopan na gyud so maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo nga natagaan yung sin kung wala ang kini pastor. Salamat kayo sa tabang gihatag nga sin sa amo kay ug wala ang tabang nga daan ba ito ako nga top sa una then tapos gibagyuan pa gyud then kung wala ang tabang wala gyud mi atop dili mi nani karon ang ako nga top nga tsada kung wala ang yung gihatag nga iro so mura to salamat. So pila na dayto ka tuig ang imong atop nga gilop tuig 5 na to ka tuig daan pa gyud to daan na gyud kaayo. So pag bagyo gipalid na gyud dala kahoy gigabok na dugay kay natupan dugay kaayo. So pila ka bulan nga imo ning himuan diri og para sa atop nga kahoy pila ka bulan ay nakaatop ka? Totoo jud ay pinakaatop kung wala gani ning tabang wala, siguro wala pud gini na atop wala naman palid na sa hangin. So wala unsa day imong trabaho? Ang trabaho farmers magmuso lang. Kung unom ka bulan aya ka harvest na aya ka pud ka makakorta. So walay budget gid sa palit sa yero. So mura to salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat ka.